Edukasyon sa ilalim ng kolonisasyon at ang landas ng dekolonisasyon sa Pilipinas. Matutunghayan sa dokumentaryong ito ang mga pagbabago at epekto ng kolonisasyon at ang mga kasalukuyang hakbang tungo sa dekolonisasyon. Ang pangunahing focus ay ang pagbabagong naganap sa mga institusyon, kurikulum at wika ng edukasyon sa Pilipinas. Bahagi ng dokumentaryong ito ang magiging talakayan ni Russell Kyle Andrajas at ni Cyrus Jane Hesulga. Layunin ng dokumentaryong ito na tuklasin ang epekto ng kolonisasyon sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas at ang kasalukuyang hakbangin tungo sa dekolonisasyon. Ang tanong, paano hinubog ng kolonisasyon ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas at kung paano isinagawa ang dekolonisasyon sa edukasyon sa kasalukuyan? Sa ilalim ng Espanya, ang edukasyon ay limitado sa mga elite at kontrolado ng simbahan. Ang pangunahing layunin ng mga paralan ay ang pagpalaganap ng Kristyanismo. Ang mga asignaturang itinuturo ay nakasentro sa relihiyon, Latin at Kastila. Hindi binibigyan halaga ang lokal na wika o kultura, kaya't nagsilbi itong instrumento ng kolonyal na kontrol. Kastila ang wika, relihiyosong kaalaman at kulturang Pilipino na pinalitan ng banyagang ideolohiya. Ang kaalaman ng masa sa edukasyon ay nananatiling limitado at hindi na itatag ang pambansang pagkakakilanlan sa kurikulum. Noon namang panahon ng mga Amerikano noong 1898, isinulo ng mga Amerikano ang sekular at libreng pampublikong edukasyon. Nagkaroon ng pagbabago mula sa mga relihiyoso patungo sa modernong sistema. Ang Ingles ang ginamit bilang medyum ng pagtuturo at ang asignaturang tulad ng science, math, English literature ay naging sentro ng kurikulum. Ingles ang wika ng pagtuturo at ang pananaw na makakalulanin sa kasaysayan at taghang. Naging tagapagdana ng impluwensyang kaluranin ang edukasyon at nagpatuloy ang subordinasyon ng lokal na kaalaman sa banyagang ideolohiya. Sa kabila ng kalayaan, nananatili ang mga epekto ng kolonyal na edukasyon. Ang kurikulum ay nakatuon pa rin sa mga global standards na higit na pinapaboran ang Ingles kaysa Pilipino at iba pang wika sa Pilipinas. Ang mga textbook ay madalas na nakasentro sa pananaw ng mga dayuhan. Ang dekolonisasyon ay naglalayong palitan ang kolonyal na pamana ng edukasyon upang mas malapit ito sa konteksto ng Pilipinas. Iilan sa mga hakbang ng dekolonisasyon sa Pilipinas sa sektor ng edukasyon ay ang pagbabago ng kurikulum. Sinasama ang mga kurso sa Philippine Studies, History at mga asignaturang nakatuon sa lokal na wika at kultura. Ang General Education Curriculum ng Commission on Higher Education ay nagdadagdag ng mga kurso tulad ng San Work of Jose Rizal, Philippine Literature at Ethnic Studies. Pangalawa ay ang pagsulong ng lokal na wika. Mas pinapalawak ang paggamit ng Filipino bilang medium ng pagtuturo lalo na sa humanities at social sciences. Ang pagtuturo ng mga asignaturang panitikan ng Pilipinas at Filipino sa piling larangan. Ikatlo ay ang pagkakaroon ng kurso o programa. Ang mga universidad sa Mindanao tulad ng MSU ay nagtuturo ng mga kurso tungkol sa kasaysayan ng mga Moro at Lumad at itinataguyod ang lokal na mga tradisyon at kultura ng mga katutubong Pilipino. Tinatampok rin ang mga kursong naglalaman ng araling katutubo tulad ng Indigenous Peoples Studies na nagtuturo ng lokal na pananaw sa kasaysayan at kalikasan. Bagaman patuloy ang impluwensya ng mga banyagang ideya at sistema sa edukasyon, may malalim na hakbang na ginawa ang Pilipinas upang maibalik ang orihinal nitong identidad. Ang edukasyon na dating isang kasangkapan ng kolonyal na kontrol, ngayon ay naging isang makapangyarihang instrumento ng pagpalaya at pagpapalaganap ng makabayan at makatarungang sistema ng kaalaman. Ang dekolonisasyon ay hindi lamang usapin ng pagbabagong pang-akademiko. Ito rin ay paraan upang maibalik ang dignidad at pagkakakilanlan ng bansa. Ang sistema ng edukasyon ay kailangang maging sentro ng pagbabago upang matiyak ang isang makatarungan at makabayang lipunan.